Ako nga pala si Vince. Mayan. Yan lang. Okay. So ngayon, ikikwento ko sa inyo kung ano ba talaga ang nangyari sa akin. Ang dami kasi yung mga kaibigan ko, makikilala ko na tanong kung ano ang totoong nangyari. Kung bakit ako nawala ng ilang buwan. Kasi sa di inaasang panahon, sa di Pangyayari. inaasang pagkakataon, may nangyari sa akin. Seryoso. Seryosong pangyayari, seryosong ano. Kaya, mag-advertise ko. Last year kasi, August 21 ba? Yes, August 21, 2019, nung nangyari na na-confine ako, namamatay ako dahil sa akala ko lang simple sickness. Tapos, may clearness kasi dito ko sa ito. Tapos, ano lang, 2 days akong masakit yung ano ko dito, Leg. may leeg, Batok. may batok banda. Na parang ano siya, yung akala ko lang talaga technique siya na ganun lang. Ngayon pala, ugat na pala yun na pumutok. Nung pangatlong araw na naramdaman kong masakit na yun na yung araw na nag-collapse ako. Yung pupunta ka sa anak para magpa-check up. Oo. Kasi nga, naramdaman ko na mainit, na malamig yung katawan ko na hindi ko talaga ma-explain. Tapos parang nasa loob yung sakit. Tapos tumawag ako sa mama ko noong time na yun. Sabi ko, ma, papunta ako ng hospital kasi magpa-check up lang na gano'n. Umaga yun. Kagising ko na agad. Around 8. 8, parang lang ako. Toothbrush, nag-bis, ganyan. Talagang na-feel ko na talaga ang sama ng pakiramdam ko. Dito kasi ako sa trabaho ko noon. May maneho yung amo ko. Tapos, tinawag ko kasi magpapahatid ako. Matagal pa siya. Kasi nga, walang pasok mga bata nun Kaya tutulog pa siya, ginising ko pa, ganun. Pero yung time na talaga ang sama-sama na pakiramdam ko, nahihilo na ako na hindi ko talaga maintindihan. Na mainit yung katawan ko, na hindi ko talaga ma-explain yung time na yun. Then yung nag-antay ako sa maneho namin, may kasama ako sa bahay, na Pilipina din, dati Norma. Napatulong ako sa kanya na puntahan yung maneho, yung driver. Kasi nga, hindi ko na talaga kaya nung time na yun. Kasi pinuntahan niya, tinawag niya. Matagal pa. Siguro sa mga 2 minutes bago natapos siya. Papunta na siya. Hindi ko na, yung gusto ko na, yung parang mahimatay talaga. Tumawag ako kay Ate Norma. Sinigaw ko yung pangalan niya. Ate Nor, ganyan. Yung pagsigaw ko gano'n, takbo siya. Nakaupo lang ako nun Pero pasalamat na lang talaga ako kasi hindi nabagsak yung ulo ko. Hindi nabago. Hindi ako nabago kasi Nasa pag sigaw kong ganyan, tumabis ako na sa kanya, sabay ako ganyan sa kanya. May malay ako pero pikit yung mata ko. Hindi ko na magalaw yung mga katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang rason kung bakit ganon. Dinala ako dito sa ospital na malapit sa bahay ng amo ko. Tapos, nung dinala na ako dito sa emergency, MRI ako, CT scan, lahat-lahat. Doon na nalaman na may ugat pala pumutok dito na connection yun sa spinal cord. Kumbaga, yung ugat is, yun yung nagbibigay ng mensahe papuntang spinal cord na gumalaw yung katawan. Spinal cord to utak, ganun diba? Ganun yun ang nakita nila. Kasi MRI, CT scan, lahat-lahat. Talagang wala na akong malay. May malay ako. Narinig ko sila. Narinig ko yung mga doktor at sinasabi. Yung mama ko nang pumunta na sumunod na siya. Narinig ko siya. Pinatawag niya ako. Narinig ko pero hindi ko makagalaw. Yung time na yun.
Tapos, dito sa ospital na to, malakas siya, pero wala kasi Walang sapat na kagamitan para operahan siya. At saka wala dito yung specialist talaga na specialista. mag-o-opera sa Mm-mm. brain hemorrhage niya. Kasi yung ano dito, yung diagnose ng doktor is brain hemorrhage. Pero actually, ano talaga siya? Brain aneurysm. Oo, parang ganun. Tapos, yung time na yun, pagkatapos kong chinek dito, dinala ako doon, na-refer ako sa city, sa Abu Dhabi, sa Sheikh Khalifa na hospital. Tapos doon ako na-operahan, di ba? Oo, doon ako na-operahan. Kinabukasan. Hindi. Kinabukasan. Siguro mga after 2 hours siya mag-stay dito kasi inantay pa yung result ng CT scan, MRI, yung BP, lahat-lahat. After 2 hours, nirefer siya sa Sheikh Khalifa sa Abu Dhabi City. Tapos binyahe siya from dito to Abu Dhabi is 1 hour and a half. Tapos, nang dumating siya doon, may mga aparato na dito lahat. ICU, nakatubo ako time na yun. Tapos, ano ba? Tapos naririnig, nung umaga, magpaalam siya ng pa-check up hanggang sa hindi na siya nag-message, mga bandang alas 10 ng umaga. Minessage ko yung kasama niya ko ate. Tinanong ko kung kamusta na siya, kung tapos na siya magpa-check up. Tapos biglang nag-send ng picture. Ito na picture. Tapos, nasa Dubai ako noon, kasama ko yung unang employer ko. Hindi ko magalaw yung buong katawan ko, nabagsak yung phone kasi hindi ko maisip na gano'n. Hindi ko ma-explain. Hanggang sa gumawa ako ng paraan makapunta ng Abu Dhabi. Kintawagan ko yung nanay niya, kinuntak ko na umiiyak. Hanggang sa dumating siya ng Abu Dhabi is around 5 o'clock. 4 or 5 o'clock ng hapon. Dumating ako ng hospital is 7:30 in the evening. Hanggang sa, ayun, kinausap ko siya. Ito din yung video. Hello, ka na ko. Nandun na nga. Parang naglulupa sa iyo na hindi ko ma-explain. Pero rinig niya ako. Narinig ko naman kasi sila. Yung na-feel ko kasi, ninalab yung buong katawan ko na wala akong maramdaman. Kasi, parang ano siya, yung, ang tawag, parang nanab talaga siya. Hindi niya magalaw yung buong katawan. Oo, wala akong, hindi ko magalaw. Hindi niya makontrol. Yung mata, wala talagang galaw. Mata ko lang yung gumagalaw sa akin. Tapos kasama ko na dun yung mama ko, nung time na yun doon. Kinausap nila ng doktor. May narinig ko talaga sila. Kasi nga, ano naman ako, conscious naman ako eh. Hindi ako na-coma. Yun lang talaga ang talagang pasalamat ako sa Diyos na hindi ako nagganon. Hindi kumalat yung dugo sa utak ko. And yung time na dinala ako doon, kinabukasan ang schedule ng operation. Kasi nga nung dinala pa ako doon, may binigay pa ata silang gamot noon para daw. Hindi, ganito yun. Tinatry ng doktor na tunawin yung blood clot sa ulo niya kasi hindi pa sila makapag-decide kasi wala pa yung isang doktor na neurologist, tama ba? Neurologist talaga sa surgeon? Oo, neurosurgeon sa utak talaga kasi tatlo, di ba? Tatlo sa doktor. Pero actually, pinrangka na kami ng doktor na after operation, hindi nila sigurado or 70-30 ang chance na mabalik ulit yung makagalaw ako ulit. Katawan niya, mabalik yung galaw ng katawan niya. Kasi yung brain niya is okay, active. Pero ang na-damage kasi is yung ugat ng spinal cord na konektado dito sa brain. Tapos, kinabukasan no, ng time na schedule ng operation,
Hindi ko talaga nakalimutan yun. Pero, siyempre, nasa operating room na ako no time na mag-opera, siyempre tulog naman ako kasi anesthesia. Yung sabi nila nga, yung kailangan ng operahan kasi nga, yung dugo is, gumabi na siya, kailangan nilang agapan, kasi nga kung di maagapan, is ano pa yung mangyayari, ganun, ang mga doktor. At yung doktor, nag-opera sa akin yung time na yun. Yeah, tapos, yun naman, nakikita ko din naman yung nangyayari. Kasi nga, gising ako. Tapos, after ng operation, awa ng Diyos, naging okay siya. Hindi ako kinalbo. Bali, ang tawag sa surgery niya is yung embolization surgery, kung hindi ako nagkakamali. Kasi yung para siyang pinakamaliit na alambre, wire. Oo. Tapos nilagay sa singit, dalawang singit niya, tapos may camera na tawag niyan? Tinabunan. Mm-hmm. Tinabunan yung Naging blood clot close sa siya, ulo. oo. Para hindi na ulit mag-spread yung blood clot sa ulo niya. Oo. Tapos dahan-dahan siyang mag-melt kasama yung wire. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Basta embolization surgery ang tawag nun. Yun ang Yun yung pinaka-high-tech na ginagawa sa may mga brain hemorrhage. Kasi before, kailangan buksan. Oo, parang nung pagkatapos ng operation, Siguro it takes 5 hours lang ng operation. Oo. Akala namin darating ng mga 13 hours, mga ganun. madali lang daw, sabi ni mama ng time na yun. Kasi mama ng time na yun, umuwi siya. Tapos tinawagan na siya ng doktor, papunta siya dito ng time na yun eh. Before operation, pumunta ako, kaso dinala ka na sa IR. Sa intensive intensive ba? Ewan, basta yun na yun. Intensive radiology. Oo, basta yun. yun. Na-chinek na yung buong ulo niya. Tapos bago ako tinawagan si mama ng doktor, na kailangan na operahan kasi ganito, hindi ka namin maantay. Kasi kailangan na. Hindi na maantay yung waiver na kailangan pirmahan ng mama niya. Kasi kailangan talaga, kasi nga kailangan agapan. Para kasi kung mayroon, mas delikado pa. Kasi kung hindi siya inoperahan noon, lalong maraming blood clot po. Baka madamay pa yung utak ko, ganyan. Kaya yun, awa naman ng Diyos, naging successful naman yung operation nila. So, nagstay ako dun sa Khalifa. Na ICU ako dun ha. Nagstay ako dun ng 2 linggo. Na 2 linggo. Nakatubo. May Dito ECG. pa. May mga papalagos. Ang dami. Pagkain sa ilong. Makakita niyo mga picture. Pakita namin. Dito. Kahit saan dyan. Tapos, nakatubo pa ako ng time na yun. After nung itubo, kasi nga kailangan tanggalin yung ventilator sa bibig ko kasi nga magkakos siya ng infection. So, kailangan butasan. Ayan siya. Huwag na pakita. Pakita natin kung wala sila. Ayan. Close up. Tadaan! Ayan siya. Yan ang butas dati. Pinutasan siya. Para dyan, Dyan ako huminga. Dito ako huminga. Naka-ventilator. Lahat. Naka-ICU nga. Critical ako nung time na 50-50 talaga ako nung time na yun. Pero wala. Ang sabi ko lang talaga sa isip ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, ayoko pang mamatay, gusto ko pang mabuhay. Nung time na yun, yung dinala pala ako sa emergency room, papunta doon sa Khalifa, na nilipat ako. Naka-ventilator na talaga ako, nakatubo na lahat. Sabi ko lang talaga na, Lord, ayoko pang mamatay, gusto ko pang mabuhay, gano'n. Nagdasal lang talaga. Diba sabi mo, ayaw niya mawala sa buhay ko. Tapos, nandun na ako. Nandun si mama nakabantay. Tapos siya kasi, malayo siya sa Sharjah sa yung time na yun. Kasi from Sharjah to Abu Dhabi, it takes 2 hours and 30 minutes. 30 minutes, sorry. So, ang gumawa ako ng paraan. Kinausap ko yung amo ko before, yung unang employer ko na lumipat ako, na gusto kong lumipat sa Abu Dhabi para mamantayan siya, makita siya araw-araw sa
nakahanap ako ng employer na paglilipatan ko. Kaso, a day before na lilipat ako, yun din yung araw na nilipat siya dito sa Oo. Madinat Zayed. Ibabalik na ako dito sa hospital kung saan ako na-confine dati. Kasi, Na-admit first day kasi nga stable na, okay na yung operation, okay na lahat. Ay, hindi pa naman siya okay lahat. Tapos na lang yung surgery na ginawa nila. Kasi mahirap din sa nanay Oo, mo sabi ng doktor kasi, na malayo mas prefer uli-uli. kay mama na andito ako kasi malapit lang yung bahay. malapit sa bahay ng amo namin. May mga amo kami dadalaw sa akin. Mas hindi daw ako mag-iisip na kung ano-ano. Sabi ko naman, nung time na ayaw kong pumayag. Kasi baka pagdating dito wala Hindi siya masyadong, maalagaan. hindi ako maalagaan ng ganito. Hindi. Yun pala, mas okay pala dito. Kasi nga, mas malapit nga lang. Kay mama kasi, ang hirap niya. Ang hirap para sa kanya. Kasi ang visiting time doon is 8 to 11. Tapos, 11 to 5. 5 No. 8 to 8 to 11. 5 to 11. 5 to 11. 8 to 11, 5 to 11. Oh, 5 to 11. Para ganyan siya. Stricto kasi doon. Napaka-stricto nila. Tapos, ako lang nasa kwarto. Hindi ko nakakita wala akong nakikita ng liwanag, walang bintana. Tapos, hindi ko alam kung ano ng araw, anong month na, anong oras na. Feeling ko ang tagal ko nang nakahiga after ng operation. Feeling ko ang tagal-tagal na wala man lang ako nakita ko lang mga nurse. Tapos, mga tunog ng mga machine. Yun. Tapos parang nakakarindi baga. Tapos, nasabi ko bakit hindi ako magagalaw. Ang dami kong tanong sa sarili ko ng time na yun. Bakit hindi ako makagalaw, ganito, ganyan. Tapos, after 2 weeks ko pag-stay doon, o 2 weeks, nung nalipat ako dito, mas okay pala kasi nga mas malapit sa amin namin. At pagdating ko dito, ICU din. Pero nakatubo pa ako noon. Ventilator pa kasi nga hindi pa ako makahinga ng sarili ko. Dito na. Oo, dito na nga. Dito sa leg mo. Sa leg mo. Hindi ako makahinga nung time na sarili ko lang kasi nga mahina. Apektado lahat. Lahat ng mga nerve ng katawan niya is lahat nag-weak. Kumbaga ganun. Apektado. Tapos, dito, Tapos sabi pa ng doktor dun sa Khalifa, walang kasiguraduhan na maigalaw nga yung katawan niya. Tapos binigyan kami ng tanning 3 weeks to 6 months na hindi siya makagalaw. forever na ako. Forever. Hindi ako makalalaw. Forever lang pang gulay, forever alagain, forever na bedridden, gano'n. Bedridden. Tapos, nung nalipat ako dito, 1 week lang ako na 2 weeks. 2 weeks ba ako na ICU? 1 week and a half. 1 week and a half. Kasi lumipat ako dito September 5. 5 ba? September 5, tapos nalipat kami dito. No, kasi September 8 ako lumipat. 7. Mansay natin 7, andito ka. September 5, lagi B. September 5. 7. Tapos nalipat kami 7. dito, September 25, nung nag-ward ako. So, 1 week lang mahigit, diba? 1 week lang mahigit. Kasi 9 ako pumunta dito eh. Basta 1 week lang ako, yun na yun. Basta 1 week lang ako nag-ICU. 1 to 2 weeks yun. Para 1 week and a half, ganyan. Kasi nga, minamadali yung mga RT doon, mga kababayan din natin. Special thanks to si Ron. Basta, sa kanila Eileen. sila pasalamatan. Sila yung nag-alaga doon, tapos minamadali nila yung pagtanggal ng ventilator ko. Kasi nga hindi rin daw maganda na habang buhay na lang ako nakadepend doon. Kaya ko naman daw. Kaya ko naman daw na huminga, natatakot lang ako. Kaya every time na
yung si Ma'am Eileen ang arte niya. Di siya Sila lahat, sinasabihan, no? silang lahat, sinasabihan sila ni mama na pag, Sige, pag, patayin niyo yung pag ventilator. pag ida-down nila yung ventilator, pag Magsabihin. nila, babawasan nila, hindi na sabihin kasi nga, pag malaman ko, nagtatake ako, kinakabahan na akala ko, hindi na ako makahinga. Ang hirap kaya sa feelings na gano'n. Nakakala ko sa pelikula ko lang makikita ang mga gano'n, na nakatubo, nakakritika lang ang buhay. Naranasan ko. Hindi ko naman din sinisisi ang Panginoon kung bakit nangyari sa akin. Kasi nga, binigyan din naman ako ng pangalawang buhay. Mas maganda pa diba nangyari kasi 1 week ako doon sa ICU. Ilang araw, nung nilipat na ako dito, ilang araw ba bago ako nakagalaw? Nagalaw tong 2 weeks. 2 weeks. And then, as ICU ka ba, gumalaw ka na. Oo nga, days lang nung nilipat ako dito, gumalaw na yung kamay ko. Nung nilipat ako dito, 1 week nga. Bago ka lumipat dito, nakagalaw na yung kaliwang kamay mo. dito unang gumalaw. Kasi nga, ako noon, Feeling niya na yung dugo. hindi pa yun. Ako noon nung yung plema, hindi kasi ako makahinga nung time na yun. Ang daming Ang daming plema, Mm. ang daming secretion dun sa pumapasok sa baga ko. Okay naman yung mga vital ko ito. Okay naman, sabi ng mga okay lang. Pero nung time na yun na, okay, sorry guys, naputol. Kaya naubos yung Storage. 39 minutes. Yung storage, naubos na. Memory. Ayun na nga. Yung time na yun na ano na kasi Kuya Ron ng time na yun. Kasi nga, sabi ni Mama, nakita niya ako na hirap huminga. Okay naman yung vital, oxygen, okay lahat. Pero yung hinga ko pa parang hinahabol. Yung ganyan. Kinuha niya yung yung ampo bag ang tawag niya. Bakang bola. Yung parang para hilain yung secretion. Yun, nakuha niya nga. Tapos, tinusukan niya ako dito, tinutusukan niya ako, kinuha niya ako ng dugo para makita at saka matest kung ano ba talaga. Kasi nga, yun naman talaga yung ginagawa nila. Pag sa ICU kasi talagang tutok sila. Biglang gumanon yung kamay ko. Gumalaw. Kapil na siya ng pain. Oo, nakapil ako ng sakit. Mm. Simula nung nangyari sa akin, hindi ko talaga ma-feel na wala akong maramdaman. Kahit nakilitiin yung talampakan. Pero ramdam niya na hinahawakan siya. Kasi after operation, tinanong ko yung mama niya. Sabi ko, Auntie, try mo siyang hawakan, tapos tanongin mo kung napifeel niya yung kung saan mo siya hinawakan. Alam naman niya. Ramdam niya. Diba? Ramdam ko konti. Pero wala. Hindi talaga totally na talagang Nagnanam pa rin yung buong katawan niya. Tapos na ako, inakuha niyang karayom, kinuha ng dugo, gumalaw nga. Sabi ni Kuya Ron, umian, gumalaw ka pala, baka matusok daw sa ganon. And then sinabi niya sa mga doktor, ayaw maniwala ng mga doktor. Ayaw na maniwala. Kasi for prognosis? Hindi ako sure ha, pero ang hirap kasi prognosis. poor daw siya na. Wala. Prognosis. Basta yung mahina daw yun. Wala daw progress ba? Hindi daw talaga Hindi ako magpo-progress. magagalaw. No, na Tapos dito, nung sa Khalifa ako, natitherapy ako noon. Nandito din, tinatherapy din ako. Kasi importante talaga yun sa mga bedridden, sa mga case ko na gano'n. para hindi manigas yung Para hindi katawan manigas, tapos bubuhay ulit yung mga kung ano-ano sa katawan. Parang balik sa ulo, balik sa bata, balik pagkabata, gano'n. Yun na nga, in short, balik ako sa pagkabata. Mas mahirap sa kanya kaysa sa bata. Oo, ganyan. Tapos, sinabi na nakagalaw ako, ayaw nila maniwala. Kinabukasan ng time na yon, na-feel ko na, sabi ko kay mama,
parang na-feel akong namainit yung likod ko na parang may dugo na. Tinerapi ka na ba nun? Ni Oo, Kuya Moniz? oo. First hawak na sa akin, Kuya Moniz. May naramdaman ka na nun? Hindi pa masyado. Hindi pa masyado. Kasi nung dumating ako, di ko alam kung anong araw ko na makasinata. Di ko na Hindi, alam. Sunday kasi walang therapy ng Sabado. Sabado. Sabado? Oo. Sabado yun. Tapos, hindi pa masyado yung okay yung pakiramdam ko nung time na yun. Eh di, yung mga ilang araw, palagi akong, siguro sa trauma, sa takot, naramdaman ko, lagi akong nagtatake. Tumataas yung pulse rate ko na umabot ng 120, 130, 140, ganyan. Hindi yan normal yun. Standard kasi 160, mga 150, ganyan. Hindi yan normal yun. Tapos, nag-decide ng doktor na ilipat ako ng ang kwarto na may bintana. Tapos, sabi ko sa doktor, kasi hindi naman ako pagsalita eh. Nakapagsalita ako pero wala akong boses. Hindi nila maintindihan masyado. Kaya memorial siya lagi. Ganun lang mata ko lang ginagalaw ko. Tapos sabi ko sa doktor, okay? Yes, sabi ko ganun. Yes. Eh, alam na nila yun. Nilipat nila ako. Doon nag-start yung gumalaw na ako na dire-diretso. Gumalaw na ito, na ganun-ganun ko na siya. May mga videos pero sunod na. Gumalaw na ako na ganyan. Hanggang sa araw-araw yung therapy, araw-araw yung gamutan, lahat-lahat. Hanggang sa naka-feel na din ako na dahan-dahan na masakit. Yung step by step ba yung nangyayari sa akin. Gumalaw, nakaramdam. Tapos after nga nag-win ako sa ventilator na kaya ko na. Nagsarili na siya. Hindi sarili. No. Bastos mo! Nagsarili na siya ng nahinga. Alam ko na paano huminga. Ay, makakahinga naman ako. Kaso, natakot ako baka hindi ako makahinga ng time na yun. Kasi nga, naisip ko lang may ventilator ganyan. Pero na-feel ko na talaga na kaya ko na. Kasi pinagdasal ko sa Panginoon yun na, Lord, sana matanggal na una yung ventilator. Ayun, ilang araw lang matanggal yung ventilator. Nag-win ako sa ventilator. Oxygen ako, pero dito pa rin na. Siguro mga 3 days lang in-oxygen ka ata, no? O parang 3 days, 3 days o 4 days, Sinanggal mga na na. nila. Hindi pa. Nag-start ako ng oxygen doon, nakawin ako sa ventilator. Nag-oxygen ako. Tapos nilipat ako. Hintayin lalay ka? Kalas? Cleaner. Siyempre, kasi support oxygen. Nag-oxygen ako na ilang araw. Binabaan Stable ang na. pinabaan. Oo. Naka 5 liters, 3 liters, ganyan. Hanggang naging 2 liters, 1 liters, ganyan. Hanggang sa nilipat ako ng ward. So, thanks God. Kasi nag-ward na ako, hindi na ako critical, okay na ako, hindi ako sa ICU. Nilipat ako ng room 22. First room. First room ko yun. Pero, Naka-oxygen pa rin ako ng time na yun. Naka-oxygen ako na ilang linggo din. hanggang sa after, anong months na pinalitan yung, trek? October. Ay, September. Sa loob ng September na yun. Wala yun. Sa loob ng September, sa loob ng month ng September 25, sabi ni Ma'am Aileen na nalimipat ako dito ata. Tapos naka-off na yung Oxygen. oxygen ata yung ganun. Basta October, hindi ko lang hindi namin matandaan anong exact date ng October. Basta, nagtaka na lang ako na, Lumipat kami sa ICU. hindi, iba pa yun. Na, sabi niya, tinanggalan na siya ng trek. Tawag niyan, pinalitan ng trek. Tapos nagka-komplikado yung pagpalit ng trek. Kasi Umiyak nga, siya. kasi nga, May dugo daw. nung sabi niya na ito downsize, yung doktor na pumalit,
Siguro natatakot siya. Baka ano. Eh di yung pinalit niya, malaki pa rin. Hindi daw. Mas nag-trigger, mas malaki yun na size. Ganun pa din siya, pero iba lang yung brand. Iba ang brand kasi hindi yun original. Hindi siya masyadong original kasi sa Khalifa. Eh, ewan ko, basta ganun lang, basta. Tapos nag-trigger, ubo siya ng ubo, hindi Ano, matigil yung ubo. na-aspirate ako. Aspirate? Na-aspirate, yes, of course. Na-aspirate ako sa, ano ko, sarili kong, laway. Hindi ko alam. Nagulunan siya. Basta na-aspirate ako. Tapos Eh, di bumaba na ako sa gym ko. Tumaas yung pulse rate ko. hanggang sasabi. Tapos, ayan, nag-RRT, ganyan, di ko alam. Tapos nalipat ako sa ICU, iyak ako ng iyak noon. 3 Ay, days mama. lang. Sabi ko kay mama, ayaw mo bumalik sa ICU. Hmm. Sabi niya, hindi na, kasi kailangan ko bumalik kasi nga para matingnan ka. Tapos sabi ko, ayaw ko talaga bumalik doon. Siyempre naman, sino bang gusto bumalik ng ICU? Eh, kita-kita ko naman na ang laki ng pinagbago ko, ang laki na ng hitsura, improvement, na progress na nangyari sa akin. Tapos biglang balik ICU. Kaya iyak ko na iyak. Sabi naman, huwag May kang hairnet. mag-alala. Oo, huwag kang mag-alala nga tulad niya. After 2 days, nilipat ka sa CCU. After 1 day, lumipat ka ulit sa ward. Nalibutan niya buong kwarto dito sa hospital na to. Naging 18. 18 malapit ka na sa nurse station. Nung paglipat ko nito pangalawa, nung na-okay na ako dun na ginamot, ganyan, kasi nga, konting lang, sinek yung tuloy, ko lang okay. Hanggang sa tuloy-tuloy na yun. After a days, lumipat ako dito. Hanggang sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy na siya. Hanggang sa downsize na. Pinalitan na yung maliit. Hindi na ako naka-oxygen yung time na yun. Na-remove na yung oxygen ko. Trip na lang. Room air na ako. Tapos, ito na. Dina-downsize nila, maliit. Hanggang sa nakapagsalita. After 2 weeks, tinanggal na, di ba? Parang ganun, oo. Kasi subul. Last month lang. 1.5 month na. Oo. Una pa lang pinalitan para makapagsalita ako. Tapos nung pagsalita ako, kaya na akong kumain ng jelly. Soft Hindi diet. masarap. Soft diet lang akong time na yun. Jelly, yung soup, ganyan lang kinakain ko. Hindi ako kumain sa loob ng 6 na buwan. Yan lang, okay. Ito lang, gatas. Yan lang kinakain ko. Yung mapanghi na Diretso gatas. sa tiyan, hanggang ngayon. Kasi mura. Dito, ito. Yan lang. Pero soon, i-remove na rin siya. Ito na lang natira sa akin. Tapos, hanggang sa na-remove na yung thread na nakapagsalita na ako. Hindi na ako napagsalita ng 6 na buwan. Kaya Tapos, murot siya ng muryot. hindi ko ma-explain yung Pag nag-video call kami, para kami mga pipi, walang boses. Hanggang sa nung nagka-boses siya, hindi ko din siya maintindihan kasi mas nasanay ako na wala siyang boses. Okay. Tapos, nakakapanibago lang. Hanggang sa, ngayon, wala nang talaga na lang. Sa whole. Yan na lang yung natira sa akin. Unti-unti, naghihilom. Nag-healed siya. Dahil talaga kasi ano panggat. Nagsasalita ako. Whistle. Ganun siya, may hangin siya kasi bukas Hindi siya tinahi. Kasi mag-healed siya ng pusa. Oo. Tapos, ayun na. Sa susunod na video, ilalagay namin yung paano yung progress ng medication ba tawag niyo? Yung paano yung progress ng nangyari sa kanya, ano yung cause, yung ginawa, sino yung mga taong tumulong sa kanya para maging successful lahat, maging ganito siya ulit. Actually, nakakalakad siya pero kailangan ng platform. Lahat yun sa susunod na video namin, ipapakita namin kung paano yung step by step na
na progress niya. O sa ngayon lang. Sa ngayon, Kinento ko lang kung ano yung totoong nangyayari sa akin. Kasi nga, ang dami nagme-message, ang dami nagtatanong. Kung ano talaga. Yung mga FB friends ko, hindi ko naman din sila maisa-isa eh. Kasi ang hirap. Ito pala yung gumagalaw sa akin. Nakakapag-message na. At paano. Ganyan. Actually, yung kalahati niyang katawan sa right side is mabigat. Dito pa lang. Oo, sa kalahati ng left side niya, yun yung may sobrang lakas na hindi naapektuhan ng kasi actually paralyzed siya, ano ang tawag nun? Ano yun? Sinerge mo pa yun? Sinerge ko kasi yun para kasi hindi naman ako wala ng pag-asa na makakagalaw siya ulit. Talagang, Quadriplegia, paralyzed siya. Quadriplegia means may sense, makakasense siya, nakaka-feel siya ng sakit. May 70% na pwede siya makagalaw ulit. Pero nasa sa kanya na yun kung paano niya i-handle. Kaya yun, na-explain ko. Tapos yung therapist niya, na-explain din sa akin. Basta sa susunod po na video, ipapakita namin yung progress niya. Kung ano yung mukha niya simula hanggang sa ngayon. So, please, subscribe our channel or her channel. Like, subscribe, and share. Opo. So sa lahat po na sa lahat ng mga may problema dyan na katulad ko, huwag lang kayo mawalan pag-asa. All spread love. Bye-bye!